Metrobank prepaid card. Ano nga ba yung mga dapat nating malaman o i-consider kung bakit kailangan din natin ng prepaid card lalo kung gusto natin ng safe at stay on a budget na paggamit nito o paggastos. By the way, kung first time mo sa channel na to at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Nag-offer ang Metrobank ng prepaid cards kung saan parang debit card na rin ito. Pwedeng magamit na pang-withdraw, pangbayad kung saan gagamit ng EMV chip at PIN for secure payments. Pwede mo ring ma-monitor or ma-check yung mga nagagastos mo. Dito sa card, pwedeng ma-access kasi online, pwede ring magamit within the Philippines lang at walang maintaining balance. Ano yung dapat malaman? Meron itong cost na 100 pesos at kailangan ng valid ID pag mag-avail ng prepaid card. Para makakuha nga ng prepaid card sa Metrobank, pumunta lang sa pinakamalapit na branch at mag-fill out ng form doon sa bank officer at ibibigay na rin same day yung prepaid card. Dapat meron kayong active email address at cellphone number. So alam nyo na yung requirements, maganda ba na i-consider ito? Pwede nyo i-consider ang prepaid card ng Metrobank lalo kung gusto nyong mas safe kesa nga naman mag-carry ng cash or ng debit card na nakalink sa mismong bank account ninyo. Para ang mangyayari is loadan nyo lang itong prepaid card at within the amount na nilagay nyo sa prepaid card, yung pwede lang magastos. Napaka-ideal nito lalo kung nagbibigay kayo ng allowance or kahit sa inyo mismo na ayaw nyong gumastos ng malaki or ayaw nyo rin makompromise yung mismong debit card or ATM ninyo for unwanted transaction. Ang maririsk nyo lang ay yung prepaid card na dala ninyo. Pwedeng for everyday use at pwedeng ang magamit for transaction, for payment sa mga groceries or sa mga establishments. Ang dapat lang tandaan ay hindi ito covered ng PDIC. Ang mga covered lang ng insurance ay yung mga debit card or savings account. Itong prepaid card, parang niloloadan nyo lang kung saan dito lang makukuha yung panggastos for that event or for that specific day. At dahil card ito, pwedeng magamit for payments nga kahit sa pag-withdraw, pwede din at pwede rin magamit pang shopping. Ngayon, ano pa yung iba nating dapat malaman? Nag-inquire tayo mismo sa Metrobank kung saan sinabi nila na ina-offer nila ang prepaid card at ang bayad niya ay 100 pesos. Natatagal naman ng 10 years. So kumbaga, itong 100 pesos na binayad natin, sulit na din kasi matagal din nating magagamit. Ang isa sa mga features nito ay pwede kang makapag-withdraw up to 50,000 pesos per day, which is almost similar sa mga deposit accounts. Per transaction or per withdraw is 10,000 pesos. Ang maximum per day is 50k nga. Pwede rin ang cardless withdrawal, basta gagawin lang siya online muna or sa Metrobank app. Pag cardless, ang limit naman niya per day ay 30,000 pesos, per transaction ay 10,000 pesos. Ngayon, meron silang sinabi dito na merong maximum aggregate load limit na 150,000 pesos per client per month pero walang balance limit. Anong ibig sabihin nito? Yung aggregate load limit of 150,000 pesos per client, ibig sabihin kahit dalawa yung prepaid card mo, kahit tatlo yung prepaid card mo, basta nakapangalan sa'yo, ang maximum load na pwede mong gawin ay 150,000 pesos per month. Yun yung pagkakaintindi natin dito. Ngayon naman, saan papasok yung walang balance limit? Kung sakaling nung previous month nag-load ka ng 150,000 pesos at ang nagastos mo lang ay nasa 50,000 pesos, may natira kang 100,000 pesos. The following month, nag-load ka ulit ng 150,000 pesos. Doon na papasok yung no balance limit. Kasi nga, ang niload mo lang naman for that following month ay 150,000 pesos, pasok pa rin naman sa aggregate load limit. Yun nga lang, previous month, may natira kang 100,000 pesos. That's why, ang pwede mong maging balanse dun sa latest month na nag-load ka ay up to 250,000 pesos. Again, ang load per month dapat hindi lalagpas ng 150,000 pesos per client. Pag may natira at nag-load ka ulit the following month, papasok naman doon yung no balance limit. Tandaan din, sabi natin kanina, hindi ito deposit product or savings account. Kapag ganon, hindi covered ng insurance or PDIC at wala rin itong interest.
Magagamitan talaga natin ito para sa strategy natin na gusto nating mag-budget, ibig sabihin nakalimit lang yung gastos kapag aalis tayo. And at the same time, pinoprotektahan natin yung totoong debit or ATM card natin na nakalink sa actual bank account natin. Pwede nyo i-consider, again, pwede na kayong pumunta sa Metro Bank para mag-avail ng prepaid card, magdala ng valid ID. Dapat din meron kayong active email address at cellphone number. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyong i-check itong nasa baba. Sana makatulong. See you sa mga next videos. Bye-bye!